Ginoo na, ma. Doon nagiingon anak, ma. Pero, dili man sa tanan. Doon naman sa mga buotan o mga tarong nga amo diri good. Parehas na ko. Nakatiming gitawon kog buotan nga amo. Salamat sa Ginoo. Oo, unya anak. Doon kay kauban diha nga hilpirsan. Naa pa. Bale, tulo mi kabuok diri pa. Usa ka Indiana o usa ka Pinay sad, Ilongga. Mao ba? Maayo hinuon kay dili ra di ay ikaw orang usa na di kay kauban diha. Si Toto pahain man. Tuwa pa sa eskwelahan. Uy, ano wa pa man mauli pa? Naghiskot man to nga doon ako no sila'y gitiwas nga project nila. Mao ba? Hmm. Pa, pag-follow up pa ba gidas Toto ha nga maglikay anang binuang ha? Dili daw niya na magtarong sa iyang pag-eskwela. Oo, anak. Ako na'y bahala, anak. Ayaw ka bala ka. Lagi pa. Kaya usabesad na sinungdan sa kong paglarga. Gawas nga makapatukod kog bahay na to. Makapahuman ko niya eskwela. Pay mangnuigid na permi pa. Oo, anak. Sige na ma pa. Putlon lang una na ako nga to pa nagsulti ha kay motiwas ako sa kong trabaho. Ay, dala sige dak. Pag-amping diha, ha? Kamo sa diha ma. Pag-amping mo diha. Ay, onak, Oo. sige. Bye, anak. Bye ma. Bye pa. No, I won't help Shana. I already done my work. I already cleaned downstairs. But Priya, Sir Cairo said, we have to help each other. We have more work here in the house. This is so big house. But I'm doing my task here. I'm working. I'm cleaning. You know, Priya, you are kuan. San gani ni, ha? Why pa itabaya ini? Ay, lisura giniglahin lain tang lahi at ang kaistorya. Mo pa ginuton nga ito in English. You are so tapulan! Pirming maglalis sila si Priya ug Belen bahin sa trabahoon. Kay si Priya isipan kaayo og trabaho. Nakasaksi ko sa batasan ni Priya. Tapulan og isipan ko kaayo siya. Dili siya mutabang sa uban nga trabahoon kung makapanglimpyo na siya sa iyang dapit. Manginanaw na lang siya ug mag-relax na lang. What did you say? Tapulan ka! What did she say, Shana? Nothing. Siya na. So, tihis tinood. May baon ni siya ay. Tapulan kayo. Isipan ka sa trabaho. Dugay na dyan ko naugtas aning Indianahan na. Ayaw na lang good. Pasagdi na lang na siya good. Oy, di mahimo siya na. Ngiga niya, no? Parehas na tagswildo din, he. Niya siya na usa, iyang lihokon nga trabaho din, he. Kanara, kinalatabangan kanya din, he, og limpyo third floor. Hulman naman lagi ko sa glimpyo sa second floor. Maunang dili na siya mutabang nako din eh. Hey, andyan na. Psst, listen. What? Siya na help you clean the second floor, diba? So, you will help her also in third floor. May agad ni mo kumuton. Ayaw gyud. Dili ta magbugna og kagubot dinhi kay kasab-an ta sa tong mga amo. Papaulion pa lang niya hinuon tas Pilipinas. Naapar ba ko'y pangandoy nga buhaton maong nanarbaho ko diri. Siya na. Nakapalit ko gyuta sa amo sa Bohol. Og nakatukod ko gamay nga bay. Pero nahanaw ning tanan tungod sa bagyong Odette. Og mauning ni ako dinhi sa Kuwait, nag-DH ko. Aron matuman ang akong pangandoy nga makapatukod na sa kugbay. O makapahuman kog paeskwela sa akong manghod. La, ninduta sa imo mga pangandoy siya na, no? Mao gani, maunang naglikay kog samok. Makalagot mong kay na siya, oh.
Nga pitok-pitok lang mata. Di na ko makapugong usahay. Dugay na biya may kauban din Awan niya og magdugay ka diri siya na. Di ba maparehas ka na ako nga ma-HB anang hindiyan na. Hey, are you talking about me? Yes! We are talking about you because you are so tapulan. Shan. Unsa ganito in English tapulan, Shan? You are... Lise! Oh, what? I'm crazy? Bungol. Patay ta diri. Tapulan na gani. Bungol, bakit kaayan dyan na? What did you say? Shana, what did she say? Ay, sultihin siya na. Shana, please tell me. Ayaw. Nasuko naman kaayo ni siya, uy. Sultihin na lang na sinuod, uy. Aron di na ta makagubot din Don't call me crazy. Because if you do, I will kill you. Kinuo ko. You will kill me. Okay? Kill me. Now. Kill me now. Now. Gusto na lagi. Ayaw na nagulog patuli. Ha, don't challenge me. I will do it. Go! Do it now. And then you will go to jail. I will not go to hell. You will go to hell. Bungol lagi. Bungol. Ay, jail. Ay, jail. Dan dili jail nga buhok ka. Bungol ka. Dili hell. Uy, in town. Not hell. Please. Dungog ka. Bungol. Please, both of you, stop it. Dugay ra kay ko naglungot-lungot anin niya ba siya na. Sip-sip ra ba ka sa akong mga amo, sa atong mga amo. Daoton ko pirmi anin niya. Bahala na lang ni nga ako. Pamahala ni. Kung papaulion ko, amo pauli good ko. Kaysa padayan kong magpaubos ining babayhana. Ha? Baho ra ba ka ni Indianahan Hey, say it in English. I don't understand you. Baho kag ilok. Lise, tapulan. What? I said I'm not crazy. Ayan guys, nuwan ninyo ang part 5 sa bagong bayani og medyo na diligid atong upload karon guys no. Tungod kay brand out gahapon. Ang mga otoridad at sa kanilang gulat, ito ay kahawig na composite sketch ng taong wanted sa panggagahasa na hinahanap ng mga otoridad sa Scarborough. Ako'y gitan-aw guys na crime stories no from Tagalog crime stories. This is my favorite guys. Inula ng mga tips Show ng mga on otoridad YouTube. at ang break na kanilang hinihintay. Kung tan-awon ay guys nangyari. bi kung Ang masakpan mga ba ni tao ay sila. sinabi na ang composite sketch ay may pagkakahawig kay Paul Bernardo. Agad dinala sa presinto si Paul para sa kanilang napakaraming mga katanungan. Lumalabas pala na kahit ang DNA nito ay nakolekta na dati pa, ay hindi ito naidaan sa DNA testing dahil sa bagal at dami ng backlog. Noong January 6, 1993, si Carla ay dinala sa emergency room ng St. Catherine's General Hospital dahil siya ay binugbog ni Paul. Sa tindi ng pambubugbog sa kanya, ang kanyang mga mata ay sobrang nangitim at hindi siya makakita dahil sa black eye. Bali din ang ilan sa kanyang mga tadyang at hindi rin siya makalakad. Ang mga otoridad ay agad inaresto si Paul pero agad itong nakalaya dahil nakapagpiyansa ito. Nakarecover si Carla sa kanyang mga tinamong sugat at bumalik siya sa poder ng kanyang mga magulang. Doon ay inamin niya sa kanyang pamilya na si Paul ang hinahanap ng mga kapulisan sa Scarborough dahil ito ang nanggagahasa sa mga batang babae. Sa gulat ng kanyang pamilya, kinumbinsi siya ng mga ito na agad pumunta sa mga kapulisan at sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Noong February 1993, bago siya pumunta sa presinto, si Carla ay nakaisip ng paraan para makatakas sa batas. Sa harap ng mga investigador sa presinto, sinabi ni Carla na bago siya magsalita at magbigay ng anumang impormasyon, gusto niya ng immunity. Ang immunity ay isang proteksyon na ibinibigay sa mga tao na may kinalaman sa krimen kapalit ng kanilang mga isisiwalat na mga impormasyon. Kapag nabigyan ng immunity, hindi sila maaaring patawan ng anumang kaparusahan sa nangyaring krimen. Habang hinahanda ng prosecutor ang plea deal kay Carla,
Si Paul ay inaresto naman ng mga otoridad at hawak ang search warrant, agad nilang hinalugtog ang apartment ng mag-asawa. Bawat sulok ay hinalughog ng mga otoridad at nadiskubre nila ang lahat ng home video na kinunan ni Paul habang ginagawa ang kahalayan sa kanilang mga biktima. Nakita din ng mga otoridad ang koleksyon ng mag-asawa ng mga malalaswang mga litrato at mga pelikula na tila ginagawa nilang inspirasyon. Nang matapos ang mga kapulisan sa paghahalunghob sa bahay, ang request ni Carla para makakuha ng immunity ay na-denied. Sa halip, ang inalok sa kanya ng prosecutor ay 12 taon na pagkakakulong. Bukod dito ay hindi siya makakasuhan ng murder, bagkus ito ay ibababa sa manslaughter. Sa deal na ito, kapag siya ay napatunayang guilty, maaari siyang makalaya sa loob lamang ng 3 taon kapag siya ay may magandang pag-uugali sa loob ng kulungan. Noong February 26, 1993, tinanggap ni Carla ang alok ng prosecutor at inilahad niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Pagkatapos ng isang buwan, noong March 2, 1993, na-admit si Carla sa isang psychiatric hospital at doon ay sumulat siya sa kanyang mga magulang. Sa sulat ay inamin niya na siya at si Paul ang responsable sa pagkamatay ng kanyang nakakabatang kapatid na si Tammy. Nakalagay sa sulat na di umano'y in love at gustong makipagtalik ni Paul kay Tammy. Sinabi niya na tinangka niyang kumbinsihin si Paul na wag nang ituloy ang kanilang plano. Pero dahil sa takot niya na siya ay bubugbugin at aabusuhin ni Paul, ay hindi siya nakatanggi at itinuloy nila ang plano. Ang ginawa ni Carla at Paul ay naging isang sensation sa Canada. Kaliwat kanan ang balita tungkol sa kanilang ginawa at ang media ay binansagan silang Ken at Barbie Killers ng Canada. Noong July 6, 1993, nilitis si Carla at siya ay napatunayang guilty. Katulad ng nasa plea deal, siya ay makukulong ng 12 taon. Ayon sa mga taong nasa korte, ang abogado ni Carla ay siniguradong ang kanyang kliyente ay lalabas na isang biktima at isang asawa na madalas abusuhin ni Paul. Ang paglilitis kay Paul ay kinanap naman noong May 1995. Sa korte ay itinanggi ni Paul ang lahat ng mga alegasyon sa kanya at sinisi niya si Carla sa lahat ng krimen. Pero natigil ang kanyang pagtanggi nang ipinakita ng prosecutor ang lahat ng kanilang mga videotapes. Nang mabasa kamay ng media ang mga tapes, ang mga tao ay nagalit kay Carla dahil lumalabas na hindi siya isang biktima. Bagkus, sa video ay malinaw na siya ay hindi pinuwersa. Ang prosecutor na nagbigay ng plea deal kay Carla ay hindi rin nakatakas sa pambabatikos ng mga tao. Dahil para sa kanila, ang 12 taon ay hindi sapat sa kababuyan at kalapastanganan na ginawa nito sa kanilang mga biktima. Ang headlines na Deal with the Devil ay madalas na makita sa mga dyaryo noong mga panahon na yun. Pero ang kanilang pakiusap sa korte na balikan ang hatol kay Carla ay hindi naman pinakinggan dahil ayon sa mga mababatas doon ay huli na ang lahat at ang desisyon ay hindi na nila mababago pa. Noong September 1995, napatunayang guilty si Paul sa 35 kaso ng pandudukot at panggagahasa sa iba't ibang mga babae at guilty din siya sa 3 counts of murder. Siya ay sinentensyang makulong ng habang buhay at maaari siyang mabigyan ng parol pagkatapos ng 25 taon. Good day for a date. Bad day for kate. Baka dandruff yan. Mag Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and kate from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Dola, tulungan mo akong gumawa ng 1 linggong plano sa pag-aaral para sa bagong semestre. Dola, paano ko malalaman ang kaibahan ng monotonicity at pagiging even o odd ng function? Anumang tanong sa pag-aaral, direktang itanong kay Dola, 100% libre, walang limitasyon sa paggamit.
要讨好他自己想办法。我现在只想好好学习，没空管这些。于哥，这个苏佳妮最近怎么像变了个人似的？见到你就跟见到朋友一样。难道还有新目标了？我是真心想帮你，我帮你策划一个完美的表白秀。没有。 I'm feeling so sleepy, guys. Saon man eh. 我一直都很喜欢你，我承认我是 Di na lang 但是我不 matamali 会一直 guys, 喜欢你， no? 因为你从 Kay 来都没有 dahang 真心 tagbay 喜欢过 ron 我。你喜欢的不 sa magi-outcome sa kaso ba nga akong gitanaw. Aftermath ni siya guys, no? From Tagalog Crime Si Carla at Stories. Paul ay nag-divorce noong 1995. Habang gumugulong ang paglilitis sa kaso sa kanya, si Carla ay nakilala si Thierry Bordelais na kapatid ng kanyang abogado. Nakalaya siya noong 2005 at ayon sa ulat, si Carla ay hinintay ni Bordelais na makalaya at sila ay nagpakasal. Sa tanging interview na kanyang ginawa pagkatapos niyang ma-release, sinabi ni Carla na noong nangyari ang krimen, siya ay 17 taong gulang lamang. Sinisi niya ang kanyang sarili at pagkakaroon ng abandonment issue. Idinagdag ni Carla na noong panahon na yon, siya ay desperadong magkaroon ng karelasyon dahil hindi siya confident sa kanyang sarili. Pinalitan ni Carla ang kanyang pangalan at siya ay kilala na ngayon bilang Lian Teal. Ang pagsasama ni na Carla at ng bago niyang asawa ay nagbunga ng 3 anak. Ang kanyang pangalan ay naging parte ng headlines ulit noong 2017 matapos madiskubre ng ibang mga magulang na siya ay nagbo-volunteer pala sa eskwelahan ng kanyang mga anak. Nagkaroon ng protesta sa labas ng eskwelahan dahil para sa mga magulang doon kahit matagal nang nangyari ang krimen at ito ay nagtusa na sa kulungan. Sa bigat ng ginawa ni Carla sa kanyang mga biktima, ay hindi nila pwedeng ipagkibit-balikat lamang na maaaring mangyari ang sinapit ng mga biktima nito sa kanilang mga sariling anak. Ang mga namamahala sa eskwelahan ay agad naglabas ng statement na hindi dapat sila mag-alala. Pero hindi nito napakupa ang galit ng mga magulang sa eskwelahan. Nang nalaman ng mga tao na nakatira pala si Carla sa kanilang lugar, gumawa sila ng isang Facebook page para mamonitor nila ang bawat kilos nito. Noong 2018 ay 2 beses nang nag-apply si Paul ng parol, pero lagi itong nadi-denied. Nang siya ay humarap sa parole board, sinabi ni Paul na hindi makatao na siya ay nakakulong sa Millhaven Institution na isang maximum security penitentiary sa Ontario. Noong June 1, 2023, Grabe nga napagalitan kaso, siya ay guys. lilipat sa medium security penitentiary o sa hindi gaanong mahigpit na kulungan. Pero ang desisyon na ito ay ikinagalit ng mga tao sa Ay, di Canada. na siya tagaan Ang ng Prime parole. Minister na si Justin Trudeau ay naglabas ng statement na naiintindihan